afternoon. Okay, bago ako mag-start. First time ko start, ito ako sa stage. So, mag-stutter talaga ako. So, pagpasensyahan nyo na lang, ha? Yeah, kasi introvert ako eh. So, ito. Okay, sige. Game na, ha? Good afternoon. Ako po si Bart. People know me as Bart. B-A-R-T as in Bart Simpson. Ako din po si Moepix, cosplay photographer. I've been shooting for about 6 years now. Yeah, hindi naman siya ganun katagal. Parang recently lang din. So, ayun. Swerte na lang din kasi naka-work natin mga talented na cosplayers, super talented na cosplayers. Nakuha na din tayo for some gaming companies and brands. So, ayun. So, yung isi-share ko sa inyo today is just my way of doing things. So, not necessarily the standard. Kumbaga, kasi iba-iba naman tayo ng style as photographers eh. Diba? So, yun. Sana may makuha kayong sa akin sa mga paraan ko. Paano ko ginagawa yung cosplay photography ko. Hopefully. Ayan. So, introduce ko na lang din yung mga kasama ko today. Siyempre, si Squid Cosplay. S-K-W-I-D. Okay, hindi siya Q, Okay. Ayan. Tapos si Dom, tsaka si Doro. Ayan, tutulungan nila ako mag-move ng lights and other things, assistance. So, okay, so itong workshop, well, not quite a workshop kasi hindi tayo well prepared. So, more on tutorials lang talaga. I-share ko lang yung mga tips, techniques, yung mga natutunan ko so far. Kasi hindi pa naman din talaga ako nag-shoot ng sobrang tagal. Ayun, so still learning. Never stop learning. Ika nga. Okay. So, there are 4 parts to this. Yung una, kasi pag nag-shoot ako ng cosplay, unang-una, research. Okay, ayun. Ayun. Okay. So, unang-una, research. Kasi, sa sobrang dami ng media ngayon, sobrang dami ng anime, sobrang dami ng games, hindi naman natin maiko-cover lahat yun eh. Diba? Hindi natin kayang i-consume lahat yung entertainment na yun. So, minsan, lalo na pag nag-shoot tayo sa con, ayan, may mga characters na hindi natin kilala. And sobrang important nung research. Kahit na, say, mabilisan lang, pag may nakasalubong ka ng cosplayer, it's either i-ask mo siya kung may reference ka ba. Or baka pwedeng tingnan mo na yung character sa phone. Quick Google search. Ganon. Just to get the feel of the character. Para wala kang ipinapagawa sa kanila na out of character. Ganon. Kasi madalas kasi sa atin, pag nakasalubong, sige, pose, go. Okay lang naman yun. Depende na lang kung seryoso ka masyado sa ginagawa mo, tulad ko. Ayan. So, while habang nag-research tayo, meron kasi kasabay ng research yung preparation sa shoot. Habang nagpe-prepare ka, nag-research ka din, depende sa klase ng shoot pala na gagawin, sorry. Okay. Depende sa klase ng shoot na gagawin, tsaka sa goals ng mga kasama mo, kayo, kasi collaboration eh, di ba? Tayo naman kasi mga photographers, yung inspiration natin, cosplay photographers pala, no? Yung inspiration natin, same lang din sa mga cosplayers eh. Di ba? Pagka fan din tayo nung anime or game, kung ano man yan, after natin manood ng anime, tas gusto natin yung anime, gusto na natin mag-shoot. Same nung sa mga cosplayers, ganun din. Di ba? So, hindi sa lahat ng pagkakataon ganun. Kasi, tulad nito, nag-shoot na ako professionally, so may mga characters na hindi ko kilala, lalo na pagka mga mobile games yan. Hindi ko naman na nako-consume yung mobile games, ang tanda-tanda ko na eh. Wala na akong time. Ayan. So, research. Sobrang importante. Sobrang importante. Kahit na kilala mo na yung character,
research pa din. Refresher lang. Actually, i-share ko na lang din. So sobrang obsessed ko sa pagre-research din kasi ng characters. Meron akong shoot before. Nag-shoot ako ng Barbie. So before the shoot, pinanood ko yung buong Barbie, 1 oras. Tsaka yung Cinderella, may mga ganun shoot. Pinanood ko din siya. Pinanood ko siya. Hindi naman siya boring. Gusto ko lang maintindihan kung bakit yung nagpapashoot sa akin is kung bakit siya fan nun. Di ba? So ayun, maganda na before the shoot, meron kayong naiintindihan mo din yung client mo as much as possible. Client or collab. Ayun. So, sa second part, ito, kasi mabilis lang naman yung research, no? Second part, equipment. Choosing the right equipment. Depende sa mood ng cosplay. Depende sa style. Kung anong klase ng equipment yung gagamitin natin. Most of the time, ang available lang sa atin is flashes. Kasi flashes, they're cheap, compact, ayan, and malakas. Yung pinagkaiba eh. Pwede din kayo gumamit ng ganito, continuous lights. Maganda dyan, what you see is what you get. Pero yung intensity, hindi ganun kalakas. So, ibagkaiba sila ng creative options really. Usually, pagka ang character is medyo edgy, or paano ba sasabihin to? Or edgy or ma-action, ganyan. Mas gusto ko gumamit ng flash. Kasi yung mood, yung klase ng lighting, yung lighting options mo with the flash, mas madami. Although, ang problema lang sa flash is most of the time, magta-trial and error ka. May test shots. Kasi hindi mo nakikita yung output agad. So, magte-testing ka muna. Pag nakita mo, tsaka mag-adjust ng settings, gano'n. Lalo pag gumagamit ka ng color gels. Color gels are basically flashes with colors. May nakakabit na color gel dun sa mismong bulb. So, ginagamit siya as accent light most of the time. Ginagamit ko siya sa mga characters na, for example, kasi importante din kasi sa characters yung ma-recognize sila agad. So, isa sa mga recognizable characteristics ng characters, yung color palette nila. Di ba? Kasi, minsan yung anime character, magigets mo agad pag nakita mo yung color palette, kahit na hindi yun yung anime character. Gets mo na, sino yun? Di ba? So, ginagamit ko yung color gels minsan para mai-add dun sa parang accent ng character. So, para mas madali siyang ma-recognize as the character. And at the same time, mas kakaiba yung shot, mas catchy siya pag nag-scroll ka sa social media, ganyan. Diba? Mapapahinto yung nag-scroll sa social media, makikita niya yung shot mo. Ganun. Ayan, so... Okay, still have time. Madami pa. Okay, sige, since... May tanong pa ba sa equipment? Baka may gusto kayong malaman. Anything? Mukhang wala naman. May tanong. Ayan, may Sige, tanong sige, ako, sige. sir. Ayan, sige. Nabanggit kasi namin kanina, no? At least ako. Yung about sa photography, do you think how helpful it is? Halimbawa, syempre, walang budget for DSLR, ganyan. Oo. So yung meron ba kayo mabibigay na tips for mga photographers naman na say as much as possible, same result or output? Do you have any parang use the software, ganyan? The software? Yes, I mean, yeah. Okay, so... Teka, hindi ko masyado naintindihan yung question. Okay. So, naguluhan eh, no? Okay, ang gulo ko rin magtanong eh. Hindi, kasi Sorry. di ba, ayan, cosplay photoshoot, ganyan. So, not all of us are using DSLR.
So, minsan phones muna, so photography muna. Do you have any tips for that? Right. Oo. Yung camera kasi hindi naman siya, sa totoo lang hindi siya sobrang importante. Oh. Kasi, ang importante lang dyan is you can work around dun sa disadvantages ng camera mo. Kasi you can get creative with any kind of camera kahit na yung smartphone lang. Mas recommended talaga pagka naka-smartphone photography ka, continuous lights, tulad nito. Pero this is very expensive. Pwede ka bumili na lang ng yung ring light, ganon. Or kahit na may mga cheap options naman online. So yan, pwede yun. O kaya kung wala talaga kayong budget, ganon, tumapat kayo sa bintana. Diba? Siyempre, natural light. Siya ang importante, ito yun yung catch light. Yung catch light, yun yung sparkle sa eyes. Usually, yun yung hinahanap ko pag nagsushoot ako ng mga characters na tipong parang slice of life lang, yung mga vibrant, sweet personality, bright. Ayun, so, mas buhay yung character kapag ka merong catch light sa mata. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng something sa harap. For example, pagka naglalagay ako ng ilaw sa harap, okay, yun, ng isang ilaw sa harap. Just para lang makapaglagay ako ng catch light sa eyes. Kasi, minsan, pagka ambient light lang yung gamit mo, bawa, wala ka talagang equipment, magsushoot ka, ambient light lang, yung natural light, yung sinasabi nila natural light, that's ambient light. Usually, weak yung catch lights sa eyes. So, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng lugar kung saan medyo maging strong yung catch lights, which is, itatapat mo ng konti sa light source. Ganun. So, sige. Next question. With flash or no flash? Ayun. Flash or no flash? Mas gusto ko talaga most of the time flash. Kasi, sabi ko kanina, flash, compact. Personal lang naman ito personal lang sa akin. Kasi may mga photographers na prefer talaga nila continuous lights. Okay lang yun. Ako kasi, kaya ako nagpa-flash, bukod sa malakas, madaming creative options. And ayun nga, ang pinaka-importante sa akin, yung compact, magaan ang flash. Kasi ang continuous lights, ang daming batteries, everything. So, mahirap siya i-move around. Ako kasi, yung style ko ng photography, I'd like to be able to move my things around. Depende sa cosplay, lalo na pag isushoot ako sa convention. Kasi iba-iba yung mga characters na sinushoot ko. So, I want to light according to the character. Hindi siya fixed lang. Instead of fixed light, minsan dramatic, minsan clean look lang. So, ganon. Alright. Ayun, thank you so much. Alright, guys, baka kayo, sino may tanong dyan? Okay, wait lang. Ayun, may tanong siya. Liga dito. Ayun, di ba ako lang lalapit? Sa tech booth. Alright, ayan. Sige. Tatanungin ko pa mo pangalan nito. Ayan, okay, go. So, ang tawag doon? Kasi maraming photographers na nagsasabi na, na mahal daw yung equipment and such, ganyan. Totoo naman, di ba, na mahal ang equipment ng mga cosplayers. Ng mga photographers, di ba? So, Yes, parang, sobra. Can you give, like an example lang as an alternative to send equipment? Excuse me? Yung As in? alternative po for equipments na, di ba, there are like very expensive equipments. Okay. So, can you give us an example of how we'll make use of our parang kahit yung mumurahin lang na na gamit to recreate the effects ng mga expensive na lightings, Okay. cameras, ganun. Sige. Gets ko. Okay, so alternative to expensive equipments, medyo mahirap kasi yung mga equipments kasi ng photography, they are expensive for a reason. Diba? Hindi mo siya basta-basta mahahanapan ng alternative na mura lang kasi otherwise hindi na namin siya bibilin. Diba? So, pero meron ka mga techniques na pwede mong gawin para mag-improve yung photography mo. Although limited, pwede naman. Tulad nga nung sabi ko kanina, humanap ka ng natural light.
natural light source. Diba, bintana, ganun. Kasi yung araw kasi magandang ilaw yun eh. Or, ano ba, pumili ka ng oras sa isang araw. Usually afternoon. Kapag yung araw is merong pag-directional yung light ng araw, dramatic yun eh. Pwede mong gamitin yun. Maghihintay ka nga lang. Di ba? Ayun, so, ganun yung mga alternatives. Talagang hahanap ka ng... Tapos kung cheap naman yung mga ilaw, nabawa, yung mga nabibili sa online, meron naman dyan, makukuha ka mga 700 pesos lang, ganyan. Or baka nga may 200 pesos pa, hindi ko alam. Or ilaw sa kwarto mo. Ganun. Pwede yun. Magka-catch up ka nga lang sa post. Mag-edit ka. Ayun. So, siguro hanggang doon lang. Okay. Ayan, oh guys, sino po? Thank you daw. Okay, eto, sige. Ako, lalapit ako. Excuse me. Tayo ka na lang. Sige, tayo ka na lang. Tayo. Ayan, go. Good afternoon po, sir. Tanong ko lang po, what's a good beginner camera body and lens for anyone planning to start out cosplay photography? Oh. Medyo mahirap yun. Kasi sabi mo kanina, anything works eh. Pero, sige, isip ako, may isasuggest siguro at general na lang. Go for a mirrorless body kasi maliit. Magaan. Ito, i-share ko na lang din sa'yo. I shoot mirrorless kasi and crop sensor. So sinasabi nila, madami nagsasabi full frame, diba? Okay naman, goods ako sa full frame, sobrang ganda. Sobrang ganda talaga kasi nakatry na ako. Pero nagsushoot pa din ako ng cosplay ng crop sensor na maliit kasi tulad ng sa lighting setup ko, yung lighting style ko na I'd like to be able to move my things around nga, diba? Yung camera ko din, gusto ko, malikot ako pag nagsushoot. I want to try different angles. So, luhod ako, ganyan. Punta ako kung saan. Kahit isang kamay lang yung camera ko, okay lang. Iba-iba yung angles. So, mas catchy yung mga shots. So, yun, focus ka lang doon sa magaan na camera. Yung masasuggest ko. Thank you po. Okay guys, sino pa may tanong? Ayan, sino pa? Meron pa? Taas ng kamay. Huwag kumila. Oh, ito. Okay ba? Baka may sample kayo ng mga past shoots nyo. Ha? Baka may sample kayo ng mga past shoots nyo. Yung mga Past naka-work shoots? nyo. Unfortunately, hindi ako nakapag-prepare. Sorry. Kasi, Facebook. Ayan, pwede. Page ko? Sige. Sige, page ko. Please. Ayan. May internet ba? Guys, sige, habang nag-aantay natin sila, Sige, sino pa yung mga antayin gusto natin, magtanong? Ayun, si Sir, may tanong din. Okay, habang natin i-set up yan. Ito, sige. Teka. Is it skills or the quality of camera po? Excuse me? Is it skills or camera quality po? Skills po ba or camera quality po? Skills or camera quality? Aba. Oh yes sir, yun daw yung tanong niya. Camera Okay. or equipment or skills? Parang gano'n. I would say skills talaga. Pero yung camera quality kasi pagka professional na yung yung ginagawa mo, kailangan mo ng quality. Diba? So yun. So Medyo mahirap, upgrade ka na lang. Upgrade ka na lang. So, para siya para start ka na lang, para mag-start muna. Yeah, kasi- skills muna, build ko muna kahit saan. Pwede ka naman maging creative sa kahit anong klase ng camera. And kahit ako nung nag-start ako mag-shoot ng cons noong 2022, ang gamit ko lang na lens na yung 4,000 lang. Na sobrang soft niya pagka wide open. So, ganito po ba? Okay lang. Ay, hindi ko alam yan. Wait. I shoot Fujifilm. Fujifilm na. Ayun, I'm sir. using an X-T5 right now. Ayan, another question daw. Anong MP or megapixel ang nag-start ka daw? 24. 24. Ayan. Fujifilm X-T20. Ngayon, ano na daw po ang gamit nyo? X-T5. Wait. Sana all daw. Ayan. Oh, sino pa may tanong? Guys, ibato nyo na.
Okay, bago tayo dumating sa... So close ni sir, ayan. Okay, huwag naiya. Ayun, ay, eto, malapit to. Parang di ko to kilala. parang baguhan din ata itong photography. Joke lang. Sir, sa inyo po ba, does megapixel size matter? Yes. Very much, kasi nag-edit ako. Kapag nag-edit ako, pagka mas marami yung megapixels, you have more room for editing. Kasi, kadalasan kasi sa cosplay, we use Liquify tool. Kasi, hindi naman lahat ng cosplayers, professional models, di ba? So, you have to retouch them, lalo na sa COD. Ayun, so habang dumadami yung nire-retouch mo, nawawala yung image quality. So, the more megapixels you have, mas madami kang room for editing. So, kapag ka ikinumpres mo na siya for web size, hindi na halata. Yun. Ayun. Okay, ito meron din sa likod. Oy, kilala ko to. Last one. Question nga po, ano pong plugin niyo sa Photoshop? Plug-in. O meron po ba wala? Plug-in sa PS. Yeah. Ang gamit kong plug-in sa PS na madalas kong ginagamit, ImageNomic, Portraiture. Portraiture? Portraiture. Yun lang. By ImageNomic. image no? Pang retouch siya ng skin. Retouch. Basically, pang-select siya, accurate selection ng skin tone. Tapos, pwede mo siyang i-soften, ganyan, palitan yung color temp. Ganun. Pero sa skin lang siya mag-affect. Okay, so magkano yun? Sobrang tagal na sa akin noon. One time lang ba siya o Ayan, by guys. subscription? One time ba siya o by subscription? One time lang. One time. Okay. Thank you. Message ko na lang sa'yo. Dapat tinanong mo na lang ako. Yan nandito na eh. Iba pa. Sinulit na daw, sir. Sinulit na daw. Ha? Sinulit na daw yung moment. Okay. Oh, guys, sino pa may tanong? Oh, ayun. Sige. Tanong nyo na yan. Ito pala yung page ko. Ayun yung page ni sir. Ito na yung tanong. Ayun. Today, kilala ko rin. Away from technical sides naman ng photography. Teka, pwedeng pala kasantis. Ito. Away naman from technical side. As a photographer, what should cosplayers find when looking for photographers? What should cosplayers find when looking for photographers? What should cosplayer Pag gusto nila mag-shoot with photographers. Sorry. So anong quality ng photographer yung kailangan hanapin ng cosplayer para magpa-shoot sa isang photographer? Is that it? So parang basically, how to detect red flags. Green flags pala. Green flags. Yeah, green flags. Okay. Yung green flags na lang, ang negative ko pala. Okay. Ang negative ko naman. Sige, green flags, siguro for me, magandang start na check yung profile nila. Kung fan din sila ng pop culture, anime, ayun, kasi sobrang dami ng photographers ngayon, pati yung mga hindi normally con-goers, pumupunta na rin sa con para mag-shoot ng cosplay. Which is okay lang naman, kasi maganda naman talaga mag-shoot ng cosplay, very colorful. Pero at the same time, ingat kayo kasi may mga, may mga delikado, alam niyo na. Opportunista. Yes, opportunists. Yan. So, check nyo muna yung profile siguro. Kung hindi sila fan ng anime, pop culture, yun. Then, probably, they are motivated to shoot by something else. Yun. Good. Okay, ayan. Ito na ang ating sample works. O di pala sample works. Actual works na ni Sir Moe Pix. Ako, tagal na nito Nung nag-start pa lang ako nito, probably, I think 2019. Ayan.
Click kayo isa, click isa. Sample ba? Pa-click kayo isa. O sige, pili kayo. Wait. Di-discuss ko sa inyo kung bakit ganun yung ginawa. This one. Okay. Ayun, so request kasi sa akin ng client dito is gawin ko sila mukhang painting. Renaissance painting. So, sinet ko yung camera to warm color temperature. Kasi karamihan ng mga Renaissance painting medyo yellowish, di ba? So, warm color temp, white balance. Yung white balance, sinet ko yung white balance to warm. And then, pinapatan ko sila ng snoot na merong parang window light. Is ito. Kung nakikita nyo to, ito. Galing to dun sa snoot na merong gobo sa loob. Gobo is, siya yung nag-shake ng light. So, parang ilaw na galing sa bintana. Ayun lang, so sinut ko sila, puro ganun lang. Naka-fix lang yung light, tapos dinadirect ko na lang yung pose nila. Ayun. Yung kay ano, Namika. Ha? Yan, yung sa baba. Alin ba? Yung sa Attack on Titan. Yung kay, ito to, si Emir. Ayan, si Mir, yes. Post ko sa page ko kung bakit ganun yung, Yan. Ang ganda. Si Namika Sato yan. Ayun, Yes. Kaya din sila din assistant ko ng shoot namin. Taken siya sa convention. OZIN event din. So, ayan. Basic lang siya. Isang ilaw lang ginamit ko. Ay, wait. No, dalawa. Explain ko bakit. Isang ilaw na overhead. Doon sa pinakataas. Yung softbox, ano siya? Nakaputok siya directly downwards. Nandito siya sa ibabaw ng ulo. Kasi si Emir, kung nanood naman siguro kayo ng Attack on Titan, di ba? So, pag pinoportray siya sa anime, laging yung lighting niya, ganun eh. Laging galing sa taas. So, ginaya ko lang yan para yung character ko eh. Yun yung sinasabi ko na light accordingly. Sa character. Ilawan mo yung character according sa character niya. Tapos, meron akong umbrella somewhere here, dito sa harap. Parang nandito yata sa gilid ko yun. Para lang, instead na puro shadow, kasi mag-shadow to eh. Pagka isang ilaw lang ginamit. So, ginamit ko lang siya as fill light. Para hindi masyadong harsh yung shadows dito sa baba at sa ilong. Ayun. Yun lang. Nabi naman daw po ni Ate Squid. Okay, mag-ano na tayo. Sample lang kayo. Number 3. Okay. Unless may gusto pa kayong makita dyan na... Aloja, may Aloja shoot ko yan. Kay Aloja, may shoot ko. Wala. Myrtle. Incoming. Si Myrtle, in-edit ko pa. Charis. Puro mga con-shoots lang pinapost ko kasi pag client shoots, Private. usually, syempre client shoots, naya ko na sa kanila yun. Ayan si Squid. Ayun kay Wonder. Ay, magandang i-discuss yun. Siya yun guys, si And let's give a round of applause for Squid. Ayan. Kaya sa simple lang naman yan, clean look lang. Yung sinasabi ko, clean look. Pag ang gusto mo lang, pag yung character sweet lang or bright lang yung character, simple lang. Then, gusto mo lang siyang ilawan ng maayos para i-flatter siya. So, teka, pangata natin yung kay Wanderer, yeah. Gusto kong i-discuss yun. Ay, wait. Hindi pala yan, sunset yan. Ay, saan? Sinot namin sa taas ng bundok. Wow. Umakyat kami para lang sa kanyang shots. Ayan. So ito guys, makikita nyo to. Flash to eh. Kala ko araw. Kala mo sunset, no? May light stand ako dito sa likod niya. Tapos gusto ko kasi nakasilip yung araw. Eh, unfortunately, yung araw, Lumubog na. lumubog na. So, nilagyan ko na lang siya ng flash sa likod. Para paraan lang. Tsaka para ma-illuminate din tong niya. Ito. Yung medyo nag-glow, di ba? Ng orange. Ayan.
Puro mga call shoots lang yan. Teka, number 3 na tayo. Oh, start na. Number 3 na tayo, guys. Baka maubos oras natin dito. Okay, sige. So ayun, number 3, after, yung una natin, planning. Diba? Research and planning. Number 2, choosing your own equipment, choosing the right equipment. Number 3 is posing in direction. So ayun, ganun din, in character dapat. Kung ano yung na-research mo, yun yung ipopost mo sa kanila. Pero at the same time, iba-iba ng circumstances yung mga cosplayers eh. Pag photographer ka, intindihin mo yung circumstances ng cosplayer. You have to respect them. Halimbawa, may mga cosplayers na hindi kayang gawin yung pose na pinapagawa mo sa kanila. Diba, pwedeng masakit na yung paa nila, masakit na yung likod, ganyan. Or hindi sila comfortable dun sa pose na pinapagawa mo, baka masyadong daring para sa kanila. So, respect nyo yun. Tapos, ito pa. Shit. Sorry. I have to address yung do not touch your models, please. Magpapaalam muna kayo. Tsaka minsan kahit na pumayag na sila, kasi karamihan dito sa atin sa cosplay community, puro mga introverts eh. Mga socially awkward people. Diba? So minsan na pumayag na lang sila dahil nahihiya sila sa'yo. Diba? So pakiramdaman mo na kahit pumayag sila, pagka hinawakan mo sila or yung buhok nila ganon or yung costume nila, if they feel uncomfortable, wag mo nang if they look uncomfortable, wag mo nang ituloy. Maganda diyan, sabihin niyo sa kanila, magsama sila ng friend na assistant. Oh, yun pa pala. Yeah, pagka yung tanong kanina sa akin ni Luigi. Ayun, pagka yung photographer ayaw magpasama ng friend, huwag na kayong sumama doon. Delikado yun. Guys, ako personally, I encourage na magsama yung cosplayer ng kaibigan nila sa shoot. Kasi assistant yun eh. Assistant, tapos at the same time, may positive atmosphere dun sa shoot. Medyo mas feeling safe sila, tsaka confident. Yung confidence kasi ng model, makikita sa shots yan eh. Tapos kapag uncomfortable sila, makikita din yun. Awkward. Mag-show yun sa shots. Okay, so balik tayo dun sa posing and direction ah. Mas maganda, i-demonstrate nyo yung pose. Yun talaga yung nire-recommend ko. Mas madali eh, mas mabilis. Rather than micromanaging yung poses na itong fingers mo ganyan or move mo yung hands mo ganito. Ginagawa ko din yun, pero depende. Sige. Sample. Ayun, so minsan, kasi nakakatawa eh, nakakatawa. Pag nag-demonstrate ka ng pose, lalo pagka yung model, babae, di ba? Medyo sexy, dapat may mga curves, ganyan. Mamaya na, papakita ko sa inyo. Yan. Pag dinemonstrate mo, nakakatawa siya, so magiging positive yung atmosphere sa shoot. At the same time, yung hiya, dinadirect mo sa'yo. Nawawala dun sa model. Ganun yun eh. Napansin ko, no, pag nagde-demonstrate ako ng pose sa cosplayer na nahihiya, nawawala na yung hiya nila. Kasi ginawa ko na eh. Baga, lumipat na sa akin yung shame eh. Yung embarrassment eh. So, tatapang na sila, magagawa na yung pose na gusto natin, tapos maganda yung shot. Diba? Ayun. So, siguro, hanggang doon na lang, and then mag-demo na tayo. Sige. So, unfortunately, naiwan ko yung trigger ng camera. So, continuous lang yung gagamitin. Itatry ko pa din yung best ko para ma-sample sa inyo yung mga klase ng lightings na ginagawa ko. Go-to lightings ko sa mga convention shoots. And, private shoots. Sana okay, kasi bihira ako gumamit ng continuous lights. Okay. Magse-setup muna kami.